Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Kakampi ng bayan at syempre ang inyong abogado de Campanilla, walang iba dito sa ating programang Attorney Danny Gon, abogado de Campanilla. Ako ang inyong mare ng bayan na nagsasabing magandang gabi po sa inyong lahat. Mariaw po, inyong lingkod. Kasama natin ngayong gabi, abogado de Campanilla, Attorney Jenny Concepcion. Batiin mo naman ako. Good evening. Ayan. Alam mo, kanina pa ako, parang kanina pa ako nagbabakil. Ba't kaya? Magandang gabi rin sa iyo, Mare. Yan. Sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Take note ha, dalawa kaming naka-fink. Oo nga. Fink at fink. Ay, ganda. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako naka-pink? Ay, bakit ka nga ba naka-fink? Yung pink ang kulay po ng Centro Escolar University. Really? Oh, di ako naka-fink din. Di parang Centro Escolarian ka. Oh, di ba? Di naman oo. halata, di ba? Siyempre. Diba? Oh, Pwede hindi. ba profesor? Halata kasi magaganda yung graduates namin eh. Oh, I love ko talaga si Jean. Hindi pa naman Pasko, di ba? Oo nga. Wala ka mahihingin sa akin, di ba? Pinag-iisipan ko pa. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kayo po may mga katanungang legal, sasabihin ni Dean. Ano bang number yan, Dean? Kapag ang telepono po ninyo ay Globe sa numero 0954-310-0331 po kayo magte-text o tatawag. Kung smart naman ay 0961-770-8807 naman po. Ayan. Kung hindi po namin masagot ang text ninyo kaagad-agad, ibig sabihin po kasi ay nakapila. Hantayin lang po ninyo at darating ang episode na masasagot din namin yan. Ayan. Alam nyo, nakakatuwa kasi sa totoo lang, di ba kanina natawag ko sa'yo, Dean? Kasi nagsimula kami, professor lang siya, Dean siya, di ba? Pagkatapos Nagsimula nga naging po, UP, magsimula nga po President. kami, totoy lang ako. Parang hindi nga totoo yon. Totoy na totoy pa ako. Hindi nga totoo yun. Pero anyway, nagkakilala kami ni Dean, Professor Dean. Tapos naging UP President. Aba, ngayon kakaiba na, presidente na naman ng CEU. Aba, Red Cross Governor. Oo nga. Aba, oo nga. pagkatapos CEU President na naman. Oo Hindi ko na tuloy alam kung ano tatawag ko sa'yo. Sanay na akong Dean eh. Totoy. May kakilala na akong totoy na artista. Sino? Si Vice Ganda, Tutoy. Tutoy ba pangalan niya? Si Oo, Tutoy. Tutoy. Ikaw, Totoy. Totoy. Ay, sige, Totoy. Eto na. Sa lahat po ng mga Totoy dyan na gustong mag-text at maghingi po o humingi ng payo sa ating abogado de Campanilla, eto na ang pagkakataon ninyo. Eto na ang ating first texter. Halatang-halata na parang ikaw ay May ano? may tension sa katawan. Kasi na-tension ako pagpunta dito eh. Dahil, Kasi na-late ako eh. Baka mamaya ma-late ako eh. Ayun. late ka na nga, na-tension muntik na nga akong umalis. Hindi ko kasalanan ha. Na-traffic ka pala. Oo, na-traffic ako. Pero hindi ko rin, nasabi ko naman talaga na... Nausad pagong. Oo. Ang Ang may kasalanan talaga si sasakyan. Gary. Gary, tanggapin mo na lang. Yan, siya na raw ang may kasalanan. Sige. So, hindi ka naman makukulong ni President. Okay na yan. Gary pala pangalan yan. Akala ko Gerald. Ang layo naman ng Gerald sa Gary. Ano ba? Gary Ayan. pala, Gary. Identification Sige. tip yan. Oo nga. Sige, si Hana, 27, Mandaluyong City. Good day po, attorney. May concern po ako tungkol sa online freelance platform. Nag-online ka ba? Oo naman. Baka sabihin naman nila na hindi ako marunong. Hindi ko marunong. Oo nga Marunong naman. naman. Marunong ka mag-online. Marunong naman. Marunong ka mag-Facebook. Wala akong Facebook. Tingnan mo. Wala akong social media. Wala kang social media? Wala. Bakit wala kang social media? Ayoko lang.
Wala na akong time, wala akong time check ng mga Buhay na may messages. buhay. Ang mga messages. Okay. So anyway, sabi niya, yung online, ay, pakiulit sa baba, pakibaba yan. Online freelance platform. So, ang pagkakaintindi ko to ay siguro may negosyo, no, na nag-online, no? O, trabaho. Trabaho, ganyan, pwede. Kung saan bigla na lang po akong in-flag. Ano ibig sabihin ng in-flag? Baka ibig sabihin niya ni-flag. Ng Ni-flag, face, ni-flag. ng app. Okay. Service provider, okay. Na hindi ma-access ang earnings ko kahit tapos ko na ang work. Nagwo-work. Okay. Wala rin po silang malinaw na explanation kung may habol ba ako sa unpaid income. Okay, okay. Malinaw dito na siya ay nagtatrabaho pero online. Online. Pero pag- Binibigyan siya ng, meron kasi siyang sinalihan na freelance parang work, o online work platform. Ano daw po? Yung mga virtual assistants. Okay. O, Sabi ngayon, ko na nga ba, hindi ako marunong. kapag ikaw ay sumali dito, Oo. bibigyan kanila ng trabaho online. Matatanggap mo yung trabahong gagawin mo online Okay. at ipapasa mo sa kanila yung output mo online. Natapos daw niya siguro lahat. Oo. Yung mga pinagawa sa kanya online. Pero hindi siya binayaran. Kasi daw, na-in-flag siya. Ano bang ibig sabihin nung Yun nga, hindi ko maintindihan. Ni-report siya ng kliyente, so may complaint. So may complaint yung kliyente dun sa kanyang trabaho. Ganun pala yung tinatawag na in-flag. In-flag kita. Ganun ba yun? Palagay ko, oo, naka-flag. Bakit naka-flag? Siya. Kasi yung flag, di ba, pagka naka-red flag ka, parang merong ano yan, ikaw ay, kumbaga sa siopaw, ikaw ay markado. Di ba? Markado. Ganon. Bola-bola ka. Ayun, bola-bola. Puro bola Yung sinasabi Sinabit mo. mo. Sige. Oo. So, naka-in-flag siya. Ah. Ang tanong ko, paano niya kaya ma-access yung earnings niya? Alam niya kaya kung saan yung opisina? Baka online. Paano? Kasi yan, baka nagreklamo yung kliyente noong platform. Baka hindi rin nabayaran yung platform. Pero sana, sabihan naman siya nung platform na hindi ka namin mabayaran kasi hindi rin kami binayaran nung kliyente dahil may reklamo sa trabaho mo. Kasi wala rin daw silang Wala binigay nga. na malinaw na explanation. Correct. Pagka ganitong mga pagkakataon, attorney, anong gagawin? Pwede po kayong magreklamo sa NBI. NBI agad? Oo, sa NBI kasi, sa NBI, yung mga cybercrime ay mabilis sa NBI. Cybercrime kasi. Matutuntun kasi Oo. nila kung nasaan yung service Provider. yung platform Oo. online work platform na yan. Okay, sige. At pag natuntun nila ay pwede niyang pasulatan sa abogado. Ayun. Ngayon, medyo mamalasin siya kapag kayang service provider na yan ay Ay? nasa abroad. Bakit? Ay di paano pupunta pa siya sa abroad para maningil? Sa pasahe lang, lugi na Lugi siya. ka na. Pero sa abroad ba, hindi na natin sila mahahabol? Well, baka ang gagawin naman ng NBI, titignan nila kung dun sa bansa kung saan nag-ooperate yung platform ay may parusa sa ganitong Reklamo. reklamo. Oo. Magre-reklamo tayo ngayon doon. Ngayon, siguro titingnan din ng NBI kung marami ng reklamo dito, Oo, no? kasi kung marami ng reklamo, baka nabayaran naman yung platform, pero hindi lang niya pinapadala yung bayad para Oo. doon sa nagtrabaho. Correct. Parang scam naman yan. Scam talaga yan. Oo, sige. Anyway, so yan ha, sana maraming natutunan ang ating texter. Ito naman ang second question. Sabi ni Jessa, 34 years old, ang Nueva Ecija, mahigit 40 taon na nakatayo ang backyard piggery ng pamilya namin at ito po ang isa sa pangunahang pinagkukunan namin ng kabuhayan. Ano daw? Pangunahin. Ano sabi ko? Pangunahan.
Sabi ko nga pangunahin. Oo nga. Hindi ka- Oo nga, hindi ko Hindi nadinig. mo nadinig Hindi ko eh. nadinig ng Oo, maayos. sige. Oh. Pasensya ka na, ha? Halos 2 taon na nakalipas nang may lumipat at nagtayo ng bahay malapit sa babuyan. At mula nun ay paulit-ulit na lang silang nagrereklamo tungkol sa amoy at iba pang bagay kahit nagsagawa na kami ng mga hakbang para mabawasan nga ang epekto nito. Kasi medyo mabaho talaga Mabaho pagka piggery. piggery. Mabaho, malangaw. Malangaw, oo. Umabot na sa barangay, munisipyo at iba pang opisina ang usapin. At may kasunduan na kaming hanggang katapusan ng 2026 na lang kami mag-ooperate. Gayunpaman, patuloy pa rin kaming pinapatawag at nirereklamo na labis nang nakakaapekto sa aking mental health bilang isang PWD. Ano po ba ang legal na opsyon namin upang maproteksyonan ang aming kabuhayan habang sinusunod ang regulasyon ng lokal na pamahalaan? Nauna daw sila. Tama, 40 taon na ang nakalipas. Yes. Oo. Kasi po, 40 years ago, wala pa ho kayong kapitbahay. Oo nga. Alam po ninyo, ang piggery ay hindi po ninyo maaring itayo kung saan-saan. Tama. Kinakailangan pong mabigyan kayo ng permiso para magtayo nito. Dahil nga po sa perwisyong idudulot nito sa mga kapitbahay. May amoy po ito, may ingay, may langaw, at So, kadalasan may sakit. May ano yung dapat may zoning din ano? Yes. Oo. Sa madalit sabi, 40 years ago, yung pong lugar kung saan kayo nagtayo ay walang mga kabahayan. Mm. Pero dahil ngayon ay nag-expand na yung mga lugar kung saan nagbabahay ang mga tao, ang taong bayan, nakarating na po doon sa lugar ninyo ang mga nagbabahay. So, hindi natin pwedeng sabihin na porke kayo ang mas matagal doon, ay kayo ang mas may karapatan. Opo. Dahil po kung gano'n naman ang gagawin natin, tatanggalan naman po ninyo ng karapatan ang mga may-ari ng lupang nakapaligid sa inyo sa paggamit ng lupa nila. Totoo. Tama naman. Opo. Tama naman. Kaya nga po kayo ay, alam ko, ang tingin ko, alam naman na ninyo ito, ang mga permiso po na ibinigay sa mga babuyan ay may expiration. Tama. Kaya po yan ay i-renew. Kapag hindi po ito na-renew ay obligado kayong tumigil. Oo Okay. nga. Pangalawa, at ito naman po ay pwedeng tapusin ang inyong pong permiso, maski pa hindi pa ito paso, ay pwede rin po itong tapusin I-revoke. o hindi naman i-revoke, ika-cut short. Ika-cut short po yan kung kamukha nito ay napakaraming reklamo at na-verifikan nila na totoo naman yung mga nirereklamo. I think alam niyo ito, kaya nga for this reason, nung kayo ay ipinatawag sa barangay, nagkaroon na kayo ng commitment Yeah. na kayo ay aalis sa katapusan ng 2026. 26, oo. Hindi sa katapusan ng mundo. Sa katapusan ng 2026 lang. Oo. Okay. Pero ngayon ay Hunyo pa lang. Oo nga eh. Di kalahating taon pa. Ngayon nangangahulugan ba na dun sa kalahating taon na natitira sa 2026 ay pwede nang magtiis ang mga taong nakapaligid sa lahat ng perwisyong idinudulot ng pag-ooperate ng babuyan. Hindi pa rin po. So talagang maaring mapaalis sila ng mas maaga. Opo. Oo. Kapag hindi po ninyo ito in-address, ay pwede po kayong paalisin ng mas maaga kaysa sa katapusan ng 2026. May tanong ako sa iyo. Mm. Paano kunwari ako'y magbababuyan? What would be my guidelines? Kasi syempre mamumuhunan ako. Mamumuhunan ako, tapos, di ba, yung mga bakot-bakod, yung mga ganyan, patubigan, etc., etc. Or maanukan. Ganon din ganun din. Poultry, itong mga babuyan. Ano ang dapat ko sigurong hanapin or hingin
sa munisipyo para masiguro ko na yun naman na pinuhunan ko doon ay worth my while. Well, worth the money. ikaw talaga ang magpaplano at titingin kung ikaw ba ay makaka-recover. Kasi una, titingnan mo kung yung lugar kung saan ka magtatayo ay nasa zoning ordinance na pwede kang magtayo ng babuyan. So, kanino mo itatanong yan? Sa Ay, munisipyo? sa munisipyo. Oo, Okay. tama. Na, assuming Oo. na yung lupang napili mo ay pinapayagan, nakapasok doon sa ordinance, sa zoning ordinance na pwedeng lagyan ng babuyan. Yes. Pero tignan mo din kung gaano ba kabilis ang development. Ay, may point ka. Oo nga naman. Baka naman yung binili mo. Ay, konting nako, in 5 tembot years, lang. nandyan na ang development. Oo. So, sa madalit sabi, kinakailangan mong ma-recover ang investment mo In less than 5 years. Sa madalit sabi, dalawa ang iyong pwedeng gawin. Kung ayaw mong palitan yung location, lilitan mo lang ang investment mo para makabawi ka. Okay, bago abutin ng development ang site ng iyon na napili mo. Pero kung gusto mo, kung ang iyong investment ay mas malaki at mas mahaba ang panahon na kakailanganin mo upang mabawi ito, ay kinakailangang pumunta ka doon sa mas matagal pa bago abutin ng development. Totoo yan. Alam mo, maraming mga negosyo na napaalis yung pabrika nila. Oo. Kasi nga po, wala hindi ka pwedeng tumabi dito, may pollution, may ganito. So, hindi, talagang kahit sa ibang bansa, ganyan din. Ay, oo naman. Even in China, di ba? Pagka alam nila yung zoning na yan, hindi ka na pwede dyan. Sa kanila nga, pag sinabing sarado, sarado. At saka yun, Bawal umapila. nung binigyan ka kasi ng permit para magtayo ng babuyan, isa yun sa mga kondisyon. Oo. Na for reasons of public safety, public health, etc., etc., ay pwedeng wakasan ng pamahalaan ang operation ng babuyan. Ayan. So anyway, sana nakatulong sa iyo si Dean. At magandang insight yung binigay niya sa akin. Di lang legal ha, pati negosyo. Planning. Ay, oo naman, kasi tayo po ay isang negosyante. Ay, negosyante. Tama. Okay. O, eto na. Si Andre naman ay 41 years old ng Antipolo City. May tenant ako na ilang buwan nang hindi nagbabayad ng renta at kahit 3 beses ko na siyang pinapatawag sa barangay, hindi siya dumadalo sa mga hearing. Iniisip ko nang magsampa ng ejectment case sa korte pero nag-aalala ako kung ano ang mangyayari kung balewalain din niya ang utos ng hukuman. Paano kung hindi pa rin siya umalis sa inuupahan at hindi bayaran ng mga naipong renta kahit may court order na? At kung sakaling lumipat o tumakas siya sa ibang probinsya, may paraan pa ba para habulin ang utang at maipatupad ang desisyon ng court? Ay, advance siyang mag-isip. Oo nga. Sobrang advance, oo. Kapag ka po kasi nag-file kayo ng kaso sa husgado at kayo ay nanalo, yung pong order ng husgado, ang nagpapatupad po niyan, pulis, saka sheriff. Sheriff. Yung sheriff ng husgado. Pero siyempre, yung sheriff, kung gigiba siya ron, kinakailangan niyang may assistance ng pulis. Okay. So kapag hindi po siya sumunod sa utos ng husgado, na lisanin niya ang inuupahang bahay, ay hihingi po ang abogado ninyo sa husgado ng writ of execution. At ito naman pong writ of execution na ibababa ng husgado, inuutusan po nito ang sheriff na ipatupad ang pagpapaalis at sukdulang siya'y gumiba. Apo. Sukdulan talaga. So, kasi yun wala, ang by sukdulan, hook or by crook, siya. gigibain niya yan. Gigibain niya yan. At walang makakapigil. Ay, pero siyempre may gastos po ang gibaan. Kayo po ang gagastos sa gibaan. Ngayon, hindi naman pwedeng gibain. Bahay niya, hindi naman bahay nung... Correct. Okay. Papaalisin nga lang niya. Papaalisin lang. So, sa pilitan pong papaalisin. Ayan po, ano yan,
papasukin po ng sheriff yung Ipapadlock niya. bahay, hindi po, ilalabas muna niya ang lahat ng gamit. Opo. At tapos ipapadlock niya. Ayan. Question. Ah. Yung utang, Ayan. paano yun? Yung mga hindi nabayaran. hindi nabayaran. Okay. Tapos na ang deposit. Opo. Yung pong abogado nyo, kung yun po yung naging estudyante ko, Ay, siyempre po, ang kanyang ipapile na kaso, hindi lang po ejectment. Ah. Ejectment plus collection, plus payment ah, of all the unpaid renta. ayan. Okay, so kinakailangan dalawa po yung prayer na yon, to vacate and to pay the unpaid rental. Okay, yung pong unpaid rental, di sa writ of execution din po yon. Hahanap po tayo ng mga gamit na pwedeng batakin ng sheriff. Example, Halimbawa, baka may refrigerator, television, na nandun. cellphone. Apo, ka-cellphone. Lahat yun, babatakin ng sheriff yon. Isusubasta ng sheriff. At yung pinagbentahan ng subasta-subasta, yun po ang ibabayad sa inyo para dun sa rentang hindi pa bayad. Question. Ito'y curiosity purposes. Saan nagsusubosta ang sheriff? Ay, sa sa opisina niya. Ano yun? Parang ukay-ukay lang? Oy, subasta. Hindi, pero ganyan? bago naman kasi siya magsubasta, baka kasi yung mga movables, pwede niyang kunin. Oo. At dadalhin niya ron sa lugar, sa bodega. Oh. Ipakikita ngayon niya yan. Ito. Sino bumibili nun? Ay, merong publication yan. At may mga tao na ito ang hanap buhay. Really? Parang sa TV. Ano, Di ba online yung- shopping? Hindi, yung sa ano? TV, di ba yung may mga storage rooms na hindi na nabayaran ang renta, so kinumpis Alam ka. ko na yan. Correct. Alam ko na yan. Alam ko yan. Nakikita ko yan. Anong Storage tawag doon? wars. Yung mga Storage opening. wars. Oo, di ba? Yung Yes. mga bodega, tapos iniiwanan na Yes, sinubuksan. subasta yun. Yun ba yun? Yan. Tignan nyo. Bubuksan nila. Sisirain nila yung lock. Yung Oo. kandado. Tas titingnan lang nila. Tingnan lang ninyo. Pwedeng kunting inspection. Oo. Tapos magkano? May bidding. Okay. Ganun pala. Uy, minsan may nakaka-jackpot doon Kasi hindi mo alam talaga kung ano nakatago Anong sa laman loob. Oo. Baka meron palang ginto doon At sa saka may loob. antique, gano'n. Oo, ganon. Diba? Minsan antique ang nakukuha. Apo. Minsan antique. Ayan. Ganun pala yon. Wala. Apo. Nice to know. Well, anyway, so sana maraming natutunan sa atin ng ating texter na yon. Ito naman, si Nicole, Makati City, 36 years old. May dating empleyado ang aming kumpanya na humingi noon ng Certificate of Attendance dahil may kinahaharap siyang criminal case. Nakasaad sa certificate na present siya sa trabaho pero malinaw ring sinabi na hindi namin ma-verify ang kanyang eksaktong kinaroroonan tuwing lunch break dahil wala kaming ganong records. Ngayon, pilit niyang pinadadalo sa korte ang HR officer na gumawa ng certificate upang maging testigo sa kaso niya. Bilang witness. Oo, witness. Kahit wala namang subpina na naipapadala. 2 beses na ring hindi nakadalo ang HR officer sa hearing at nakakaranas na siya ng matinding stress dahil sa sitwasyon. Ano po ang pinakamainam na hakbang para sa HR officer sa ganitong kaso? Sapagkat, Siguro ito medyo desperate. hindi, pero kasi criminal yung kaso. Oo. Sapagkat criminal po ang kaso, at I presume na yung empleyado ang akusado. Yun nga. Akusado oo. siya. Mm-mm. Kasi sinabi yata dyan, akusado siya. No? Akusado siya. oo. Akusado yung empleyado. Kailangan niyang i-prove yung sarili niya na nandoon siya doon sa Kaya oras na may yun. kinakaharap siyang criminal case. So I Yes. presume na siya ang akusado. Mm-mm. Kapag ka po ang isang akusado sa isang criminal case ay nagsabi na kailangan niya ang pahayag o testimony ng isang tao para siya ay maabsuelto, mapatunayan na siya ay walang kasalanan, ay pwede pong pilitin ng husgado. Pwede. Opo, na humarap sa na dumalo sa hearing ang taong tinutukoy ng akusado upang magbigay ng kanyang pakayag at ma-cross-examine ng prosecutor. So, kahit ayaw niya, hindi pwede, kailangan dumalo ka. Opo, pero ito kinakailangan may sampina.
So sino Apo. ang pwedeng humingi? Ang hihingi po ng sampina ay yung akusado. So magpagkaayo, kasi ito po ang ginagawa niya ngayon, baka mag-voluntary appearance. Okay, o mag-voluntary appearance ka naman. Nakikiusap ako, Nakikiusap ganyan. ako. Oo. Huwag na tayong humingi ng sampina para ikaw ay magbigay ng testimony ron. Pero kung ayaw niyang pumunta, ayaw niyang mag-voluntary appearance, ay pwede pong humingi yung akusado ng sampina. Pag hindi pa rin pumunta. Ay warrant of arrest po Nako! ang ilalabas ng husgado. Ay, nako. Ipapa-aresto po yung taong sinasabing titestigo upang siya ay matanong. Hindi, kasi syempre, naiintindihan ko rin naman yung akusado. Nakikiusap lang siya. Kasi baka mamaya mag-ibang statement, di lalo siyang nadiin. Di ba? Sasabihin nung tao, walang hiya ka, pinapa-arrest mo pa ako, mag-iiba na ako ng statement Kaya ko. nga. Kaya lang, pag nag-iba naman siya ng statement niya, may kaso siya. May kaso rin. Oo. False testimony, criminal din yun. O, di ganito na lang. Sandali lang naman titestigo di ba? Tsaka Bakit? sasabihin mo lang Oo. naman kung ano ang katotohanan. At saka tumulong na kayo Oo kung nga. yung inyong Tama. kung yung inyong ang inyong informasyon Yes. na nalalaman tungkol doon sa pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lang naman dito yung attendance niya. Pero that matters a lot, ha? Kasi yun ang alibay. Yun yung alibay Ay niya. hindi ko maaring papalalo pa kung ang krimen ay murder. Murder, Di oo. po ba? Kung murder yung at yun ang alibay niya, imposible po Nandiyan imposible pong ginawa ko ang krimen dahil nung panahon na yon nandun po ako sa trabaho. Yan, oo. Ngayon totoo hindi yan. mo na problema kung hindi mo alam kung nasan yung siya during lunchtime. Di sasabihan mo lang sa husgado. Ayun Pero lang. hindi po namin alam kung saan siya nagpupunta during lunchtime. At saka sa cross-examine, malalaman naman Sa yun. cross-examine yan. Oo. Pag mahusay ang prosecutor Oo. at kayo kin-cross-examine, ay wag na kayo magsisinungaling. Correct. Sabihin Tumulong lang na po ninyo yung totoo. Hindi, alam mo, maraming kababayan natin ganyan. Yung ayaw na abala, ayoko. Tsaka Pero natatakot. hindi pwede. Naku, baka anya, kung magkamali ako ron, di Oo. ako pa makasuhan. Hindi, Ba't kayo sabihin nyo magkakamali? lang. Wala po kayong sasabihin, kundi pawang katotohanan lamang. Tama. At dahil dyan, Ay tayo Closing closing na. maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito at sana marami kayong natutunan dahil ako everyday, marami ako natututunan. Konti na lang, abogado na ako. Ay pwede ka nang mag-bar exam. Yes! Parang yung anak mo. Malapit na. Malapit. Kailan ba kukuha yung anak mo? September. This ba? Yes. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod po, ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. And I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Maid Mac Castro. Bye everyone. Nako, babatiin ko rin yung aking kaisa-isang nanay. O, syempre, batiin mo. Oo, si Miss Bayambang. Ayan. Nati Lardizabal. Ganda ng Concepcion. pilido, no? Oo, Lardizabal. Lardizabal. Beauty queen na beauty queen. Beauty. Tsaka, parang Espanyol na Espanyol ang dating. Oo nga, Oo, totoo. yeah. Pero yata yung nanay, yung kanyang lola yata, Ita naman. Yung totoo. Ba't di ka naman mukhang ita? Kaya hindi, pero hindi naman ako mukhang Kastila. Kaya nga. Kasi nga Ita raw. naghalo. Medyo inalahian na yung Kastila. Hello So, po. maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating Yon. palatuntunan hanggang sa susunod po nating episode. Bye everyone.